Mag-ingat! Ang tatlong kasalanang ito na madalas hindi napapansin ay kumokontrol sa maraming Kristiyano. Maaaring ginagawa mo na ang mga kasalanang ito araw-araw nang hindi mo namamalayan. May mga kasalanang madaling matukoy habang ang iba naman ay naging karaniwan na, kaya hindi na ito binibigyang pansin ng maraming Kristiyano. Kapag tinatalakay ng Biblia ang kabanalan, hindi lamang ang mga hayag na kasalanan ang binibigyang pansin ng Diyos, kundi pati na rin ang mga kasalanang natututunan nating palampasin at pagtakpan. Pag-usapan natin ang tatlo sa mga ito. Una, ang paglalasing. Hindi naman bawal ang uminom ng alak, kundi ang paglalasing. Sinasabi sa Efesio 5 verse 18, at huwag kayong magsipaglasing ng anak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Hindi tutol ang Diyos sa kagalakan, kundi tutol siya sa anumang bagay maliban sa Kanya na kumukontrol sa iyo. Pangalawa, ang kapaitan. Tapos na ang pangyayari at nakabupon na ang iba, ngunit patuloy mo pa ring inuulit-ulit sa iyong isipan ang sakit na dulot nito at naghihintay na matanggap ng taong iyon ang nararapat sa kanya. Sinasabi sa mga Hebreo 12 verse 15, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami. Ang kapaitan na hindi lamang nagkukulong sa taong nanakit sa iyo, mas lalo ka nitong ikinukulong. Pangatlo, ang walang katapusang paghahambing. Kapag ang iba ay bumibili ng bahay, nagiging engaged, matagumpay na pumapayat, o nagsisimula ng negosyo, bigla mong kine-question ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Sinasabi sa Galatia 6 verse 4, ngunit siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Hingit pa sa iyong inaakala ang kagalakang ninanakaw ng paghahambing mula sa iyo. Ang kabanalan ay hindi lamang pag-iwas sa mga hayag na kasalanan, kundi ang pagpapahintulot din sa Diyos na tugunan ang mga kasalanang nakatago sa kaibuturan ng puso. Kung nais mong lumayo sa kasalanan, mag-iwan ng Amen. Inaanyayaan kitang sumali sa aming libreng online Bible study, kung saan lilinisin ka ng salita ng Diyos mula sa lahat ng kasalanan.